Magandang hapon mga katropa. Muli niyo po kaming samahan sa isa na namang kwentong pag-ibig ng punong-puno ng aral at pagmamahal. Ito ang Dear Mommy Sugar. Mommy Sugar. Mommy Sugar. Dear Mommy Sugar, ako po si Gemma. Bago pa man ako ikasal, isa na ako sa mga babaeng nangarap magkaroon ng masaya, bongga at remarkable na kasal. Ang kasal ko ang pinakamasaya at pinakamakabuluhang pangyayari sa buhay ko. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaganda at pinakaswerteng babae sa buong mundo. Buong buhay kong pinangarap at pinantasya ang kasal ko. Kiss! I love you, babe. Mahal na mahal kita, babe. Hi, babe. Ha? Babe, bakit nakahubad ka? Hindi ka ba natutuwa? Sa wakas, sa loob ng 7 years, gagawin na natin to. Ano? Sandali, babe. Huwag ka lalapit. Shh! Ako nang bahala. Babe, lumayo ka sa akin. Ano bang problema mo, Paulo? Mag-asawa na tayo. Gemma, babe, I'm sorry. Hindi ko pa talaga kaya. Good night. Doon na lang muna ako sa guest room matutulog. Babe, sandali. Babe. Kaso, marami akong hindi kinonsider sa kasal ko. 7 years na kami ni Paulo, Mommy Sugar. 7 years din naming inantay ang araw na maiparamdam namin sa isa't isa ang init ng aming pagmamahalan. Excited ako, Mommy Sugar, kaso mukhang ako lang ang excited dahil iba ang pinaparamdam sa akin ni Paulo. Good morning, Sir Paulo. Congrats po. Yay! Congrats po, Sir Paulo. Salamat. Uy, pare! Grabe, sobrang blooming ka. Congrats, pare ah. Ano, kumusta ang honeymoon? Chismoso ka talaga kahit kailan, Bobby. Ito naman, nagtatanong lang naman. Ano, 3 points ba? Mare! Arlene? Mare! Grabe! Fresh from Japan ka talaga. Pati amoy mo. Buti na lang dinalaw mo ako. Pwede bang hindi? Diyos ko, hindi na nga ako nakadalo sa kasal mo. Nahihiya na nga ako sa'yo. Naku, ano ka ba? Okay lang yun. At saka, syempre, bagong kasal din kayo ni Takero Sato. Yee! Ano, malaki ba? Masaya ka ba sa kanya? Syempre naman, Mare, no? Alam mo naman, high school pa lang tayo, pangarap ko nung kapag-asawa ng hapon. Ay, parang kailan lang nung high school tayo. Nung nangangarap tayong maikasal sa mga pangarap nating lalaki. Ngayon, pareho na tayong may asawa. Oo nga. Nga pala, kamusta ang unang gabi ng lagim yun ni Paolo? Ay, Ano? Wala bang nangyari? pagod lang siguro kaming dalawa. Hay nako, Gemma.
Alam mo, matagal na akong may kutob dyan kay Paulo eh. Sobra ka naman. Hindi siya ganun. Hi, Gemma, naaalala mo ba? Hindi ba't siya pang nakipag-usap sa'yo na sa araw mismo ng kasal ninyo kayo magtatabi? Eh usually, babae ang nagsasabi nun. Sa sitwasyon ni Paulo, ibang-iba. Tingin ko talaga, yung si Paulo, ba? Shhh! Ay naku, Mare. Kumain na nga tayo. Ano ba tong dala mo? Nako, magugustuhan mong mga to. Ito, Tokyo Banana. Masarap to. Oh, wow! Mukhang mamahalin to, ah. Tsaka to, Hokkaido chocolates. Babe, andito na ako. Babe. Babe, I'm here. Babe, nasan ka? Babe? Bakit wala siya dito? Anak ng Gemma naman. Bakit? Nagugulat ka pa rin ba sa akin? Babe naman. Magdamit ka nga. Ano ba yan? Nakahubad ka na naman. Bakit, babe? Hindi ba't mas okay to? Para mas maramdaman mo ang init ng pagmamahal ko sa'yo? Babe, please. Not this way. Babe? Oh, huwag ka lalapit. Babe naman. Babe, I'm sorry. Pagod lang siguro ako. Pagod? Babe, we are now officially married. Mag-asawa na tayo. 6 na buwan na tayong kasal. At 6 na buwan na rin tayong ganito. Babe, okay naman tayo, di ba, sa ganito? Okay? Okay ka lang? Hindi ako okay, Paulo. Hindi tayo okay. At hindi okay ang ganitong sitwasyon natin. Babe naman. Paulo, ang normal na mag-asawa, nagtatabi, naglalandian, nag-aaway na parang aso't pusa. Yan ang normal na mag-asawa. Babe, I'm so sorry. Paulo, nawawalan na ako ng respeto sa sarili ko. Sobra na ako nanliliit sa sarili ko. Pati pagkababae ko, sobra mo nagtatapakan. Ganun ba ako kawalang kwenta sa paningin mo? Maganda naman ako ah. Sexy naman ako. Pero bakit? May problema ba sa akin, Paulo? Ano? Sumagot ka! May mali ba sa akin? Alam mo, wala na rin akong pinagkaiba sa mga kaibigan kong sinasakal at sinasaktan ng mga asawa nila. Babe, I'm sorry. Sige na, matulog ka na. I love you. Doon na ulit ako sa guest room. Good night. Bakit kaya, Mommy Sugar? Minsan, gusto ko nalang maniwala sa mga sinasabi ng mga kaibigan ko tungkol sa kanya. Pero, ayoko mag-isip ng hindi maganda sa asawa ko. Dahil ako ang nakasama niya ng matagal na panahon, kaya alam ko at kilala ko kung sino ang asawa ko. Pero sa sitwasyon ko ngayon, pakiramdam ko'y daig ko pa ang babaeng sinasakal at sinasaktan ng pisikal ng asawa. Sobrang sakit. Sobrang nangliit ako ngayon sa sarili ko, DJ. Pati na ang kumpiyansa ko sa sarili ko unti-unti nang nawawala. Ibigay mo na sa akin ang iyong pag-ibig
Ma'am Gemma, ikaw na ba yan? Gemma, welcome back. Shh! Ano ka ba? Huwag kang maingay. Guys, nagbabalik na si Ma'am Gemma. Hi, Ma'am Gemma. Welcome back. Buntis na to panigurado. Good morning po, Sir Lee. Hi po, sir. Good morning po. Oh, Gemma! I'm glad you're back. Kamusta? I heard buntis ka na raw. Ay, naku, hindi pa po, sir. Well, I guess mas okay kasi may mga ipapatrabaho ko sa'yo. Buti na isipan mong bumalik. Salamat po, sir. Trabaho? Kailan ka pa bumalik sa trabaho, babe? Teka, bakit parang galit na galit ka? Gemma, asawa mo ako. Dapat lang na alam ko ang mga plano mo. Asawa? Talaga ba, Paulo? Ah, asawa mo pala ako. Sorry, Paulo, ah. Para kasing hindi. Gemma, hindi yun ang issue dito. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagbalik mo sa trabaho nang hindi nagpapaalam sa akin. So ano? Ikukulong mo ako dito? Abubulukin mo ako dito? Hindi pa ba sapat ang buong sahod ko sa'yo? 120,000 a month. Sa'yo ko na binibigay lahat. Ano pa ang gusto mo? So yun ang tingin mo sa akin? Sobrang baba pala talaga ng tingin mo sa akin, Paulo. Kaya pala, tingin mo ba wala ako niyan? Tingin mo ba? Hindi ko kayang kitain yan? Hindi kaya tumbasan ng pera mo isang bagay na gusto ko. Dahil kahit kailan, hindi mo kayang ibigay. Sige, magtrabaho ka. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Talaga! Bumalik ako sa trabaho ko, Mommy Sugar, sa pag-asang makabangon muli. Wala na akong pakialam sa asawa ko. Isipin man niya ako o hindi, wala na akong pakialam, Mommy Sugar. Gusto kong buuin muli ang sarili ko, ang trabaho ko, pangarap ko, tapang ko at ang kumpiyansa ko sa sarili. Congratulations, Gemma. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. I'm so proud of you. Hindi ka na associate. Ikaw na ang bago nating team lead. Congratulations on your promotion. Maraming salamat po, sir. May gagawin ka ba mamaya? Dinner tayo. Okay lang ba? Sure, sir. Congratulations, Gemma. Congratulations, Gemma. Excuse me, sir. Can I take your order, please? By the way, Mr. Lee, napakaganda po ng girlfriend niyo, sir. I'm not... Thank you. Ito na yung order namin. What? Thank you. Excuse me. Thank you. It's okay, sir. Pasensya ka na ha. Dito kasi ako lagi nagdi-dinner. Nanibago siguro sila kasi may kasama ako this time. Di ba kayo rin ang may-ari nito, sir? Yes, kami nga. Nga pala. Kamusta na nga pala kayo ni Paulo? Ang totoo, sir, balak kong mag-file ng annulment. What? Pero di ba bagong kasal pa lang kayo? Yun na nga eh. Nahihirapan ako mag-file ng annulment kasi bagong kasal pa lang kami. I mean, masakit ito para sa mga magulang namin. At syempre, sa mga pamilya namin. Tumatiming lang ako. Gusto mo ba ang tulungan kita? I can give you the best lawyers kung gusto mo. Hindi na po, sir. Ayos lang po. Kaya ko na po. Wait, can I ask? Ano bang dahilan? Excuse me.
Hello, Gemma? Oh, Bobby. Bakit ikaw ang may hawak ng cellphone ni Paolo? Si Paolo kasi, Gemma, dito kami ngayon sa bar. Lasing na lasing siya. Nakakahiya na dito sa bar. Nagwawala. Tsaka, nakakasira na siya ng mga gamit dito. Oo, sige. Papunta na ako. Sige po, Mr. Lee. Pasensya na. Aalis na ako. Sandali, Gemma. Gemma, wait. Ano? Ha? Halika! Kung talagang matapang ka, ano sabi mo sa akin? Ano? Bakla ako? Totoo naman Bakla ka. Walang hiya ka. Paolo! Gemma? Umuwi na tayo. Gemma, I'm sorry. Paolo, ano ba nangyayari sa'yo? Kailan ka pa natuto makipag-inuman? Babe, pasensya na. Kasi... Paolo naman! Ano ba talagang problema mo? Nahihirapan na kasi ako. Mula pa noon, lagi na lang akong nag-a-adjust sa'yo. Lagi na lang ako ang umiintindi sa'yo. Babe, nasasaktan kasi ako na nakikita kitang araw-araw na nasasaktan. Babe, hindi ako bakla. Lalaki ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makawala sa trauma ko. Gemma, nung nagbibinata ako, ang totoo, ginahasa ako ng tiyuhin ko. Sa takot ko sa tiyuhin ko noon, tinago ko ang tungkol dito. Hanggang ngayon, ikaw lang ang nakakaalam nito, babe. Pasensya ka ng babe, ha? Alam ko, nagsisisi ka na ngayon na pinakasalan mo ako. I'm sorry kung hindi ko kayang maging asawa sa'yo. Kung hindi ko kaya maging lalaki para sa'yo. Babe, mahal na mahal na kita. Babe, mahal na mahal kita. Babe, bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin? Natatakot ako, Gemma, na baka lumayo ka sa akin. Babe, asawa mo ako. Nandito ako para samahan ka, alagaan ka, at ingatan ka. Magkakampi tayo, Paolo. I'm sorry, babe. Tama ka. Mag-asawa tayo. Patawarin mo ako kung hindi ako agad nagtiwala sa'yo. I love you, babe. I love you, babe. Wait. Oh, bakit? Huwag mo sabihin, ikaw naman ngayon ang hindi ready. Sigurado ka ba? Ready ka na? Dahil sa pag-amin ko sa'yo sa nakaraan ko, para ako nabunutan ng tinig, kaya... Oo, ready na ako, babe. Dahil ready ka na, manood ka. Babe, para sa naman yung belt? Masakit yan. Ano ka ba? Hindi naman ikaw ang papaluin ko eh. Ako ang papaluin mo. Tsaka, bakit may posa sa kadena? Babe, kailangan ba talagang ganyan? Babe, dahan-dahan. Ang tagal kong inantay to, babe. Babe. Babe! Ibigay mo na sa
wakas, Mommy Sugar, matapos ang 6 na buwang paghihintay naming dalawa, sa wakas, nagawa din namin. Natupad din ang pangarap kong maging isang ganap na misis. Mababaw man para sa iba ang pangarap ko, pero para sa akin, ito ang isang bahagi ng buhay ko na kumumpleto sa akin. At masasabi kong naging makabuluhan ang buhay ko. At ngayon nga, Mommy Sugar, 2 na ang anak namin ni Paolo. Hindi ko alam kung tama bang i-share sa inyo to, Mommy Sugar, pero madalas si Paolo ang nangangalabit sa akin at nangungulit. Ang saya ng buhay ko ngayon, Mommy Sugar. May mga problema man, pero sa dulo, alam kong masaya dahil pinili kong manatili sa taong mahal ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mommy Sugar. Lubos sa gumagalang, Gemma. Mga katropa, sa kwentong napakinggan natin ngayong hapon, ipinarating sa atin ang tunay na kahulugan ng pag-iisang dibdib. Ang ating obligasyon sa ating asawa ay isang mahalagang bagay na dapat nating mas maunawaan tulad ng pagtatalik. Ito'y hindi isang gawaing pisikal lamang, kundi ito'y sumisimbolo sa malalim na emosyon na ugnayan at tiwala sa isa't isa. Kasabay ng paghubad ng ating mga kasuotan, ang paghubad din ng ating lihim, takot, at mga kahinaan ng may buong tiwala sa ating asawa. Ito ang Dear Mommy Sugar. Pasalamatan po natin ang mga boses sa likod ng makabulong kwento ngayong hapon na ito. Katropang JV Viola bilang Paolo. Katropang DJ Barbecue bilang Gemma. Katropang Edmore Ganigana bilang Mr. Lee. Katropang Rick Ashley Martina bilang Bobby. Katropang intern Jerry Len Suarez bilang Arlene. Katropang intern Jerry Justin Ethang bilang waiter. Katropang intern Gavi Machas bilang office girl. Katropang intern Suzanne Castello bilang office girl. At ang inyong lingkod, katropang DJ Mommy Sugar bilang tagapagsalaysay. Pasalamatan din po natin ang mga taong nagbuhos ng talento at puso upang maisakatuparan ang produksyong ito. Katropang JV Viola ang ating audio editor at katropang DJ Barbecue ang ating scriptwriter. Ang kwentong ito ay hatid po sa atin ng Yestalk Incorporated, XFM Philippines at ng 104.9 XFM Santiago. Ibigay mo